Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Dahil narelapit na naman po ang Kapaskuhan, syempre ang unang-una nating maiisip na masarap kainin ay ang puto bumbong. Ngayon po, makakagawa na po tayo ng puto bumbong na hindi tayo gagamit ng bamboo steamer. Marami na po akong nagawa nito, pero syempre po, magpapasko talagang mamimiss natin ng puto bumbong. At ngayon po marami na ding nauuso na mga toppings na nasa inyo po iyon na ikasasarap ng ating puto bumbong without bamboo. Pero bago tayong mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 3 cups glutinous rice flour, 1 cup rice flour, syempre po ang ubi flavor, water, margarine, ay ito po yung ating mga pang-toppings. Gagamit po tayo ng margarine, white sugar, kinayod na niyog, yung pong bata sasabihin natin, yun lang pong mura, para po mas masarap. Cheese, at syempre po, para lalong mapasarap, gagamit din po tayo maglalagay tayo ng leche flan. Okay? At syempre po, itong dahon. Kinat ko lang po ito, ayan, ng ganyang kalalaki at idinarang ko po sa apoy para po maging mas matibay yung ating dahon. Ngayon, umpisahan na po natin yung pagtitimpla ng ating masarap na puto bumbong. Okay, ngayon po, pagsamahin na po natin itong ating glutinous rice flour at saka itong ating rice flour. Yan, mix lang po natin. Yun pong paglalagay ng tubig, tansya-tansya na lang po yung ating gagawin para po hindi mapalambot yung ating rice flour at itong ating all-purpose yung ating glutinous rice flour. Nilagyan ko na po ito ng ubi flavor. Ayan, atin lang pong i-mix. Ayan, napakadali lang pong gawin ito. Lalo po yung ating mga kabayan sa ibang bansa, kayang-kaya nyo na pong gawin to sa bahay. At kung wala po kayong dahon, pwede po ang aluminum foil. Ayan, ito po ay malinis po yung aking kamay. Kakamayin ko po ito dahil mas maganda po syempre pag kamay yung nagmasa ng ating gagawin puto bumbong. Okay, atin na pong masahin to hanggang sa maging dough. Ayan. Talaga pong kailangan, banto-banto lang tayo ng tubig. Kasi po, pag nalambot po itong ating dough, hindi po maganda yung na ating gagadgarin pa po kasi to. Tuloy-tuloy lang po yung gawin natin pagmasa. Yung pong paglalagay ng food color o ubi flavor, nasa atin pong, siyempre, pag-ayos na po sa ating paningin, okay na po yun. Okay? Masahin lang po natin to hanggang sa hindi na po siya naninikit sa kamay. At magbabalik po ako. Ayan, pagka po ganito na, atin na po itong gagadgarin. Okay? Ayan. Ngayon po, pagka po ganito na, yung texture niya, kailangan po hindi malambot. Gagadgarin po natin sa gadgaran ng cheese. At yun pong paggagadgad, huwag po mabigat yung ating kamay. Ayan, ganyan lang po para po buhaghag siya. Ngayon, doon po sa mga magtatanong
na bakit kailangan panggadgarin. Kailangan po talaga para po magmukha siya talagang galing po siya sa bamboo steamer. Kasi pag hindi po natin yung ginadgad, magmumukha po siyang suman. Kailangan po ganyan. Ayan. Ngayon, heto na po, nakapaggadgad na po tayo. Umpisahan na po natin yung paglalagay sa dahon. Yung pong ating dahon, lalagyan po natin ng mantikilya para po syempre hindi siya dumikit. Ayan, kahit po ano yung gagamitin natin, mga dahon, mga foil, kailangan po talaga liligyan natin ng mantikilya. Ayan, at wag po nating, gagaanan lang po natin yung paglalagay para po talagang mukha siyang nanggaling sa bamboo steamer. Pagka po kasi pinisa natin o binigatan yung ating kamay, magmumukha po siyang suman, makinis, ganyan lang po, ayan. Ayan, tuloy-tuloy lang po yung ating paggawa, same lang po yung ating gagawin hanggang sa matapos. Okay, ngayon marami-rami na din po tayong nagawa. Ngayon po, umpisahan na po natin yung pag-i-steam. Ayan, kailangan po kulong-kulo yung ating tubig. Ayan, ganyan lang po yung ating gagawin. Ayan, ngayon po, i-steam po natin to ng 15 minutes. Ayan. Okay, balikan po natin to after 15 minutes. Ngayon, after 15 minutes, eto na po at tatanggalin na po natin. At luto na po itong ating ayan, luto na po yung ating puto bumbong. O di po ba, tingnan nyo naman yung naging itsura niya, di po ba? Mukhang galing talaga sa bamboo steamer. Kasi po, kung ito po ating pipisain, ang mangyayari po niyan, para po siyang suman. Iyan, tingnan nyo. Di ba? Okay, ngayon, habang mainit po, papahiran po natin siya ng mantikilya. Siyempre po, para lalo siyang sumarap. Ayan, diba? Mamimiss pa ba natin ng puto bumbong? Anytime, pwede tayong magluto. Walang kahirap-hirap. Okay, ngayon lagyan na po natin siya ng niyog. Ayan. Siyempre po, masarap. Talaga ang magpapasarap po dyan, siyempre yung ating toppings. Ayan, ngayon po liligyan natin ng sugar. Nasa inyo po iyon kung anong sugar yung gusto nyo. Ako po, ito ay coco sugar. Pwede po ang white. Wala pong problema. Okay, syempre po, yung classic natin, syempre po, sugar lang po yun sa kanyo at mantikilya. Pero ito po, lalagyan po natin siya ng toppings na cheese. Ayan.
Ayan, usong-uso po talaga ngayon yan, yung cheesy puto bumbong. Ito naman pong isa, lalagyan natin lalo ng masarap na leche flan. Okay, ito naman pong isa, syempre po, ang masarap na leche flan. Ayan, ganyan lang po talaga. Pero ako po, kahit ano pa po ang ilagay, syempre po ako sa classic lang talaga. Okay, ayan na po ang ating napakasarap na puto bumbong without bamboo. Okay. Ayan, heto na po ang napakasarap na puto bumbong. Kaya po mga kabayan sa ibang bansa, gawin nyo na po ito at napakadali naman po. Kung walang dahon, aluminum foil at pwedeng-pwede din po. O diba? Ngayon po, syempre, tikiman na po tayo. Okay, ngayon, tikman na po natin. Ako po, classic lang talaga yung aking type. Talaga naman pong napakakunat. O, paano po? Talaga naman pong yummy-yummy. Lalo po sa mainit na kape o mainit na tsaa. Talaga pong masarap. O, paano po? Gawin nyo na po ito at napakadali lang naman po. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Talaga naman pong pag gumawa tayo ng puto bumbong, parang feel na po natin talagang heto na ang Pasko. Babus!